Quezon City LGU po naglabas na nung reply nila doon sa request ng permit for today na nakasaad doon na dinideny po yung rally permit ngayong November 18. Anong cause ng pakibasa na lang doon, I think may na-violate yung sa Memorandum of Understanding. May nalabag umano ang ilang lumahok sa ginawang kilos protesta ng United People's Initiative kung kaya't hindi na pinahintulutan ng Quezon City Local Government Unit ang dapat sana'y pangatlong araw ng rally ngayong Martes sa EDSA White Plains Avenue sa Quezon City. Martes ng tanghali, isinerve ng Quezon City LGU kasama ang QCPD ang notice at kinausap din ng mga otoridad ang mga organizer na hindi napapayagan pa ang pagsasagawa ng rally. Sa notice ng Quezon City LGU, hindi na nila pinahintulutan ng protesta dahil sa umano'y mga personalidad na nagsalita at may banners ding nakita na maituturing na acts of sedition, rebellion or insurrection. Kasi pumirma po tayo doon kasama yung MMDA at ang LGU at ang organizer. So yun lang po ang sinerve na ngayon ng LGU. At dahil hindi na pinahintulutan ng Quezon City LGU ang extension ng rally, unti-unti na rin binabaklas yung mga inilatag sa bahaging ito ng White Plains Avenue. At maaaring bukas ay bukas na sa publiko itong isinarang bahagi ng naturang kalsada. Kakausapin natin yung organizer kung pwedeng mag-dismantle na sila ng mga stage para madaanan po to kasi meron ding community rito na tumatawag din, no? Lalo na siyempre pag gabi na medyo maingay. Nagsisimula na rin maglinis sa mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga kalat na naiwan sa White Plains Avenue. Samantala, naniniwala naman ang isa sa mga organizer ng United People Initiative na si Attorney Jimmy Bondoc na wala silang nalabag sa kasunduan. Supposedly, merong na-violate na one of the terms and conditions of the rally permit. So it's not really, may iba rin, may sinasabi na may acts of sedition. I think they mean inciting to sedition. And of course, I disagree, but I respect to disagree. Kasi wala naman, nandun ako the whole time, no? At wala naman akong narinig na mga keywords na parang labag sa batas. Pero again, discretionary power nila yan, and according to the assessment, hindi kami nabibigyan. Ayon pa kay Attorney Bondoc, dapat himaying mabuti ang konteksto ng mga sinasabi ng isang nagsasalita. Pero it's always hard to judge it when it's out of context. So kailangan tingnan natin kung ano talaga yung, halimbawa yung withdrawal of support, ang dami pwedeng ibig sabihin, no? So again, kaya hindi na lang namin nilabanan kasi it will be moot. It will be moot, no? Kasi kahit ilaban namin, tapos na. 3-day rally ang inahabol namin. So we just made the best out of it, and then we want to maintain our respect and our good relations with the police. At dahil hindi na natuloy ang rally sa White Plains, nakipag-ugnayan naman ng UPI sa iba pang grupo na nagsagawa ng kilos protesta sa bahagi ng EDSA Shrine sa Ortigas. Bukod sa panawagang Marcos resign, nagsagawa rin ng noise barrage ang grupo bilang simbolo ng pagtutol sa isyu ng korupsyon. Samantala, sinabi naman ni Quezon City Police District Acting District Director, Police Colonel Randy Glenn Silvio, na generally peaceful at walang untoward incident sa nakalipas na 2 araw na rally sa White Plains. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.